Magandang gabi mga kaibigan. Narito kayo sa isang tahimik na lugar kung saan ang mga kwento ay nagsisilbing gabay upang magbigay ng kapayapaan at katahimikan sa ating mga puso. Sa bawat sandali, hahayaan nating ang mga salaysay na ito ay magbigay ng katiwasayan at magpahinga sa ating isipan. Pumikit, huminga ng malalim, at samahan ninyo ako sa kwento ng si Kalabaw at si Unggoy. Sa isang malawak at luntiang kagubatan, doon naninirahan si Kalabaw, ang malakas at masigasig na hayop. Kilala siya sa buong kagubatan dahil sa kanyang matibay na katawan at hindi matitinag na sipag. Ang kanyang mga pang-araw-araw na gawain ay hindi biro, mula sa pagbubungkal ng lupa, pagtatanim at pagbubuhat ng mga mabibigat na kargamento. Si Kalabaw ay kilala sa buong kagubatan bilang isang masipag na manggagawa. Ang kanyang katawan ay matipuno at malakas, at ang kanyang mga pangarap ay simpleng magtulungan at magtagumpay sa buhay. Bagamat malaki at matibay, si Kalabaw ay kilala rin sa kanyang kabutihan at mapagbigay na kalikasan. Madalas siyang makita sa mga bukirin, nagsusumikap na magtanim ng palay at mag-ani upang makapagbigay sa kanyang pamilya. Walang hindi kayang gawain si Kalabaw, kaya't hindi rin siya tumatanggi sa mga hiling na tulong mula sa kanyang mga kapitbahay at mga kaibigan. Siya ay isang kaibigan na handang magsakripisyo para sa iba, hindi alintana kung gaano kahirap ang trabaho. Dahil dito, siya ay itinuring na huwaran ng sipag at kabutihan, at wala ni isa mang hayop sa kagubatan ang magtataas ng kilay sa tuwing makikita siya na abala sa kanyang gawain. Ang lahat ng hayop ay humahanga sa kanya at siya ang tinitingala bilang pinuno sa mga gawaing bukirin. Subalit si Kalabaw ay may isang kahinaan, ang pagiging labis na mabait at madaling makumbinsi ng mga kaibigan. Sa tuwing may nangangailangan, hindi siya nagdadalawang isip na magbigay ng tulong. Siya ay masaya sa pagtulong at hindi siya marunong magtangi. Kadalasan, kapag may nagpapalakas ng loob na magsabi ng hindi sa mga hinihingi ng iba, si Kalabaw naman ay walang pagsala na nag-aalok ng kanyang tulong. Hindi niya alam, bagamat mabuti ang kanyang layunin, na siya'y madaling mapakinabangan ng iba dahil sa kanyang kabutihan. Isa sa mga hayop na malapit kay Kalabaw ay si Unggoy. Si Unggoy na may kaakit-akit na ngiti at matalim na isip ay isang likas na magaan ang loob at masayahing hayop. Kilala siya sa kagubatan hindi lamang sa kanyang talino, kundi sa kanyang liksi at kasiyahan. Madalas siyang makikita na naglalaro sa mga puno, tumatalon mula sa sanga patungo sa sanga at gumagawa ng mga nakakatawang kilos. Walang kapaguran si Unggoy sa pagpapatawa at paglalaro, at hindi rin siya alintana sa mga mabibigat na gawain ng kagubatan. Maligaya siya sa tuwing makakakita ng mga bagong lugar upang laruin, at kahit ang kanyang katawan ay mas maliit
kumpara kay Kalabaw. Hindi siya natatakot na magpakita ng tapang. Ngunit sa kabila ng pagiging magaan ng loob ni Unggoy at ng kanyang kasiyahan, may isang bagay na hindi alam ni Kalabaw. Si Unggoy ay hindi talaga seryoso sa anumang bagay maliban sa paglalaro. Bagamat siya ay may liksi at talino, si Unggoy ay hindi mahilig magtrabaho. Sa halip, ang kanyang mga araw ay nauubos sa pakikipagsapalaran at sa paggawa ng mga kalokohan. Madalas niyang itago ang kanyang tunay na layunin sa pamamagitan ng mga pangako ng tulong. Ngunit sa tuwing gagawin na ang mga gawain, palagi niyang inaabuso ang mga ito at iniiwasan ang mga mahihirap na trabaho. Ang kanilang pagkakaibigan ay nagsimula nang minsang dumaan si Unggoy sa bukirin at makita si Kalabaw na mag-isa nagsusumikap sa kanyang mga gawain. Si Kalabaw, tulad ng karamihan, ay palaging abala sa mga gawain sa bukirin at hindi tumitigil sa paggawa. Sa kabila ng matinding init ng araw, si Unggoy na nakaupo sa sanga ng isang puno ay pinagmamasdan si Kalabaw habang nagsasaka. Tinutokso niya ang sarili na kung siya ang nasa posisyon ni Kalabaw, tiyak na hindi siya magtatrabaho ng ganun katagal. Habang tinitingnan ni Unggoy si Kalabaw, nakaisip siya ng isang plano. Lumapit siya kay Kalabaw. Ang kanyang mata ay kumikislap ng katusuhan. Kalabaw, bakit hindi mo ko gawing katuwang? Tinutulungan kita sa iyong mga gawain at siguradong mas madali ang trabaho kapag magkasama tayo, ang sabi ni Unggoy. Ang tono ng kanyang boses ay matamis at ang kanyang ngiti ay tunay na nakakahawa. Napansin ni Kalabaw ang mga mata ni Unggoy na puno ng kasiyahan. Tumigil siya sa pagtrabaho at tumingin kay Unggoy. Salamat, Unggoy, sagot ni Kalabaw nang may pag-aalinlangan. Pero sa tingin ko, kaya ko pa. Magaan lang ang mga trabaho ko ngayon at masaya naman ako. Habang sinasabi ito ni Kalabaw, siya'y ngumiti ng may kabaitan. Subalit, si Unggoy ay matalino at alam niyang hindi maaaring tanggihan ni Kalabaw ang alok na tulong. Hindi siya tumanggi sa magandang alok ni Kalabaw. Ngunit ang tunay niyang layunin ay maiwasan ang mga mabibigat na gawain at magpahinga sa halip na magtrabaho. Nang makita ni Unggoy na nag-aalangan si Kalabaw, dagdag pa niyang sinabi, "Sige na, Kalabaw, subukan mo lang akong gawing katuwang. Siguradong magiging magaan ang trabaho natin. Ang ganda ng araw ngayon, kaya't sayang kung hindi tayo magtulungan." Nakita ni Kalabaw ang kasiyahan sa mukha ni Unggoy. Ang kanyang kabutihan ay muling nagpatahimik sa kanyang mga pagdududa. "Sige, Unggoy, kung nais mo talagang tumulong, walang problema," sagot ni Kalabaw na may ngiti sa kanyang labi. Simula noon, nagsimula na silang magtrabaho magkasama sa mga bukirin. Si Kalabaw ay abala sa pagbubungkal ng lupa, pagtatanim ng palay at paggawa ng mga mabibigat na gawain sa bukirin. Si Unggoy,
Sa kabilang banda ay abala sa paglalaro ng mga simpleng laro at pag-iwas sa mga mabibigat na gawain. Sa mga oras na nagtatrabaho si Kalabaw, makikita si Unggoy na nagpapahinga o nagmamasid lamang. Kapag natapos ni Kalabaw ang isang gawain, palaging may dahilan si Unggoy para magpahinga. Minsan, nagtanong si Kalabaw kay Unggoy, "Hindi ka ba papagod, Unggoy? Magtulungan tayo para madali ang trabaho." Subalit ang sagot ni Unggoy ay laging may kabuntot na kalikutan. "Wala akong pakiramdam ng pagod, Kalabaw. Siguro, ikaw ang pagod na pagod na. Ako na lang muna ang magpapahinga at ikaw na lang ang magtatrabaho," sabi ni Unggoy na may matamis na ngiti. Dahil sa kabutihan at malumanay na kalikasan ni Kalabaw, hindi siya nagdalawang isip na magpatuloy sa pagtulong kay Unggoy. Ngunit sa kanyang mga mata, magsimulang magtanong kung ang tulong ni Unggoy ay talagang tunay. Hanggang sa isang araw, magsisimula siyang magduda kung may mali na sa kanilang pagkakaibigan. Matapos ang ilang linggong pagtutulungan, nagsimulang magtaka si Kalabaw. Palibhasa'y matiyaga at puno ng malasakit sa iba. Hindi niya agad napansin ang mga pagkakaibang unti-unting lumilitaw sa kanyang pagkakaibigan kay Unggoy. Hindi niya alam kung paano magsisimula ng tanong kay Unggoy tungkol sa mga hindi nito natapos na gawain. Bagamat madalas ay tinitingnan niyang abala si Unggoy sa mga laro at kalikutan, iniisip ni Kalabaw na baka dahil sa liksi ni Unggoy ay mabilis siyang makakapagtapos ng trabaho kahit na hindi ito nakakakita ng mga oras ng pagtatrabaho. Ngunit sa mga sumunod na araw, nagsimulang maramdaman ni Kalabaw ang isang bagay. Ang bigat ng mga gawain ay parang hindi na humuhupa. Napansin niyang sa bawat araw na lumilipas, siya na lang ang gumagawa ng lahat ng trabaho sa bukirin. Ang karga ng pagtatanim, paglilinis ng mga daanan, at paghuhukay ng mga kanal ay napupunta na lang sa kanya. Samantalang si Unggoy, kahit na minsan ay tila abala sa mga gawain ng mga ibang hayop sa kagubatan, hindi siya nagbibigay ng kabuntot na tulong. Isang araw, nang magtapos na si Kalabaw ng isang matinding araw ng pagtatrabaho, nilapitan siya ni Unggoy. Lumapit si Unggoy kay Kalabaw habang siya ay abalang hinihingal at pinapahinga ang sarili mula sa pagod ng buong maghapon. "Kalabaw, nakikita ko kung gaano ka kasipag at kayod. Bakit hindi ko ikaw tulungan sa mga gawain mo? Masyado na yatang marami ang trabaho mo ngayon," sabi ni Unggoy nang may pagkukunwari. Ipinakita ni Unggoy ang kanyang pangingilid ng mga mata na puno ng kasiyahan at kunwaring malasakit kay Kalabaw. Unggoy, okay lang ako. Sanay naman akong magtrabaho," sagot ni Kalabaw na tumingin kay Unggoy na parang hindi pa rin nakikita ang tunay na layunin nito. Pero sa kanyang kalooban, nagsimulang magduda si Kalabaw. Baka nga masyado akong naging masyadong masikap. Hindi ko rin alam kung bakit hindi ka tumutulong sa trabaho. Siguro
Matagal na akong nag-aalala kung anong nangyayari sa ating pagkakaibigan. Dagdag pa ni Kalabaw. Napansin ni Unggoy ang matinding kabutihan at kabaitan ni Kalabaw, kaya't inisip niyang gamitin ito sa isang paraan na makikinabang siya. Alam mo ba, Kalabaw, sabi ni Unggoy, habang ipinakita ang isang pangako ng tulong, ako ay makakatulong sa iyo kung magtutulungan tayo ng mas maayos. Ano kaya kung makipagkasunduan tayo sa isang bagong sistema ng trabaho? Gawin natin itong mas magaan at mas mabilis. Saka masaya akong tumulong sa mga bagay na gusto mo. Ang mga salitang ito ay may kasamang ngiti, kaya't halos hindi mapansin ni Kalabaw na may tinatagong agenda si Unggoy. Sige, Unggoy, ano ang plano mo? Sagot ni Kalabaw na may mga matang nag-aalala, ngunit muling itinago ang kanyang pakiramdam. Sa kabutihang loob, pumayag na lang tayo na maghati-hati tayo sa mga gawain at ikaw na lang ang magpatuloy sa paggawa ng mga bagay na mas matagal. Ako naman ay tutulong sa pamamagitan ng pagtutok sa maliliit na gawain. Ang layunin ko lang naman ay gawing mas mabilis ang trabaho. Pagkatapos nun, makakapagpahinga ka na, sabi ni Unggoy habang itinutok ang mga mata kay Kalabaw na may mga matang naglalaman ng lihim na hindi pa rin kayang ibunyag. Si Kalabaw, na laging bukas ang puso sa alok ng tulong, ay sumang-ayon na walang tanong. Ganun ba, Unggoy? Wala akong problema. Kung ikaw ay makakatulong, malaki ang maitutulong sa akin ng iyong mga ideya. Salamat. Iniisip pa rin ni Kalabaw na ang alok ni Unggoy ay tapat at maganda, kaya't hindi siya nagdalawang isip na magtiwala. Pero sa loob ng mga linggo, nagsimula na ring magduda si Kalabaw kung ang mga alok ni Unggoy ay talagang makakatulong. Nang mag-umpisa silang magsanib puwersa, napansin niyang si Unggoy ay madalas na nakatambay lamang. Ang kanyang mga tulong ay madalas na mga bagay na hindi gaanong nakakatuwa. Halimbawa, kung magbubungkal siya ng lupa, si Unggoy ay tumutok lang sa paghuhukay ng maliliit na butas, o kaya naman ay nag-aalaga sa mga hayop na hindi naman kailangan ng atensyon. Habang ang araw ay lumilipas at si Kalabaw ay abala sa mga gawaing bukirin, si Unggoy naman ay patuloy na nagmamasid at abala sa pagpapatawa at pag-aalok ng magaan na solusyon sa mga problemang kinaharap ni Kalabaw. Gayunpaman, hindi na nakakalusot kay Kalabaw ang mga kasinungalingang ito. Nagsimulang magduda siya, bakit kaya hindi ko nakikita ang pagpapakita ng malasakit ni Unggoy? Bakit parang ako na lang ang patuloy na nagtatrabaho, samantalang siya ay nananatili sa mga palihim na plano? Dahil dito, napagtanto ni Kalabaw na nagsimula nang magbago ang lahat. Hindi na tulad ng dati na masaya siyang magtrabaho at matulungan ang kanyang mga kaibigan. Si Unggoy, na palaging nag-aalok ng tulong, ay unti-unting nawawala
sa mga mata ng kalabaw bilang isang tunay na kaibigan. Sa kabila ng lahat ng mga pag-aalok, naramdaman ni Kalabaw na si Unggoy ay tila hindi seryoso sa kanilang mga gawain, kundi ginagamit lamang siya. Habang patuloy na nagtatrabaho si Kalabaw sa bukirin, palibhasa'y pagod na at napapauntog sa bigat ng kanyang mga responsibilidad. Nagsimula na niyang maramdaman ang tunay na kalikasan ni Unggoy. Minsan, matapos ang isang buong araw ng pagtatrabaho, dumaan si Unggoy sa bukirin, nag-aalok ng tulong at nagsabi, "Kalabaw, magaan lang ang trabaho ngayon. Bakit hindi ka magpahinga sandali? At ako na lang ang gagawa ng lahat." Ang mga mata ni Unggoy ay kumikislap ng kasiyahan at ang kanyang boses ay puno ng kasinungalingan. Si Kalabaw, bagamat medyo napapagod na, ay hindi pa rin nakatanggi. Wala siyang ganang magtangkang makipagtalo sa kaibigan, kaya't sumang-ayon na lamang siya. "Sige, Unggoy, tutulungan mo ba ako ngayon? Malaki ang maitutulong mo kung magtutulungan tayo." Magsisimula sana ang unang pagkakataon ng pagtulong ni Unggoy kay Kalabaw. Pinipilit ni Kalabaw na magtiwala sa alok na ito, pero hindi pa rin maikakaila na may pagdududa sa kanyang puso. Matapos ang ilang linggong pagtatrabaho mag-isa, ang idea ng tulong mula kay Unggoy ay tila hindi tumutugma sa matagal ng obserbasyon ni Kalabaw sa ugali ng kanyang kaibigan. "Sigurado ka bang kaya mo ito?" tanong ni Kalabaw, sabay tingin kay Unggoy na mukhang masaya at magaan ang loob. "Tinutulungan mo ba ako ng tapat o gusto mo lang magpahinga habang ako ang gumagawa ng lahat?" Nagulat si Unggoy sa tanong ni Kalabaw. Hindi ito sanay na tanungin siya ng ganon, kaya't iniiwasan niyang magbigay ng tapat na sagot. "Oo naman, Kalabaw," sagot ni Unggoy. "Sigurado akong madali lang ito para sa akin. Ipapakita ko sa iyo kung gaano ako kagaling sa paggawa ng mga bagay na hindi mo inaasahan. Pwede ko nang gawin ito ng mabilis." Si Kalabaw, na tapat at mapagkumbaba, ay hindi pa rin napipigilan na magtiwala kay Unggoy, lalo na't sa tuwing ito ay mag-aalok ng tulong, laging may magandang pagsasalita. Kaya't iniisip ni Kalabaw na marahil nga ay darating na ang araw na magiging tunay na katuwang si Unggoy sa kanyang mga gawain. Ngunit sa unang pagkakataon na nagsimula silang magtulungan, lumabas na naman ang tunay na kalikasan ni Unggoy. Sa halip na magtrabaho, ang ginawa ni Unggoy ay magpahinga sa lilim ng isang puno, habang ang matigas na lupa ay pinagbubungkal ni Kalabaw. Si Unggoy ay nagpapatawa, gumagawa ng mga biro at sinasamantala ang kanyang pagiging mabilis na tumalon mula sa isang sanga patungo sa iba. Hindi nga siya makikita na may hawak na kahit anong gamit o nagtatrabaho. Habang nagbubungkal si Kalabaw, ang pawis ay tumutulo sa kanyang noo at ang kanyang katawan ay tila napapagod na sa hirap. Sa bawat hakbang na kinakalabit ng kanyang mga malalaking paa ang matigas na lupa, ang kanyang mga mata ay mapanglaw at puno ng hindi pagkakaintindihan. Nais niyang magtiwala kay Unggoy, ngunit hindi pa rin niya matanggap
na ang kanyang kaibigan ay hindi seryoso sa kanilang mga gawain. Hala, Unggoy, ano na? Pwede ka bang tumulong? Tanong ni Kalabaw na nagsimulang magduda sa layunin ng kaibigan. Ang pag-aalinlangan sa kanyang puso ay nagsimulang magtangka sa kanyang isip. Bakit hindi ka pa tumutulong? Kanina ka pa nagpapatawa at naglalaro. Si Unggoy ay nagsimulang mag-isip kung paano niya ikukubli ang kanyang kasinungalingan. Hindi niya kayang magtrabaho ng matagal na tulad ni Kalabaw at mas gusto niyang magpahinga at magsaya. Kaya't ang sinabi ni Unggoy ay, Kalabaw, saglit lang, kailangan ko lang magpahinga. Alam mo, ang mga puno ng kagubatan ay malilim, kaya't napakaganda ng magpahinga. Mamaya, tutulungan kita. Baka mamaya, matulungan kita sa mga huling bahagi ng trabaho. Pero hindi na nga nakalusot kay Kalabaw ang mga pagsisinungaling ni Unggoy. Nagsimula na niyang mapansin na si Unggoy ay hindi seryoso. Hindi siya makikinig at patuloy na nagpapanggap na tinutulungan siya. Kaya't habang patuloy na nagtatrabaho si Kalabaw, inisip niya na ito na ang tamang pagkakataon upang tanungin si Unggoy ng matamis, ngunit matalim na tanong. Umpisa pa lang ito, Unggoy. Pero parang hindi mo naman ginagawa ang iyong bahagi. Ani Kalabaw, bakit mo ako binibigyan ng mga alok na tulong kung hindi mo naman tinutupad ang mga ito? Alam ko, gusto mong magpahinga, ngunit ang mga trabaho ko ay hindi kayang tapusin ng mag-isa. Ang mga salitang ito ay hindi nakapagtataka kay Unggoy. Alam niyang darating ang araw na matutuklasan ni Kalabaw ang kanyang mga lihim. Pero sa pagkakataong ito, nalaman ni Unggoy na kailangan niyang magpatawa at magmukhang tapat. Sige na, Kalabaw, pasensya na. Marami na rin akong mga iniisip. Magtulungan tayo. Pero kailangan ko rin ng oras para magpahinga. Hindi ko kaya ang magtrabaho nang walang pahinga, tugon ni Unggoy. Si Kalabaw ay nag-isip ng malalim. Hindi siya magaling sa pakiramdam at siya ay napapagod na. Ngunit dahil sa kabutihan ng kanyang puso, hindi siya agad nagpasiya. Nais niyang magpatuloy sa pagtulong sa mga kaibigan. Ngunit mula sa araw na iyon, nagdadalawang isip na siya. Pakiramdam niya, hindi siya makapagtatrabaho ng mag-isa. Nagsimula na niyang makita ang hindi pagkakapareho ng kanilang mga ugali ni Unggoy. Ang puso ng Kalabaw ay puno ng kabutihan at pag-unawa, ngunit napansin na niya na si Unggoy ay hindi tinutupad ang kanilang kasunduan. Habang lumilipas ang mga araw, naramdaman ni Kalabaw na tila walang katapusan ang bigat ng mga gawain sa bukirin. Ang araw ay puno ng mabibigat na trabaho, mga oras ng pagbubungkal, pagpapanday at pag-aalaga sa mga halaman na kaniyang itinanim. Hindi na siya nakapagpahinga ng maayos at ang pagod ay nagsimulang mag-ipon sa kanyang katawan. Gayunpaman, siya ay hindi tumitigil, patuloy na nagtatrabaho ng mag-isa at umaasa na makikita pa ni Unggoy
ang mga hinagpis ng kanyang katawan at mag-aalok ng tulong tulad ng kanilang napag-usapan. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, hindi pa rin tumutulong si Unggoy. Sa tuwing nakikita ni Kalabaw si Unggoy, ito'y abala na naman sa mga kalokohan, pagtatalon-talon sa mga sanga ng mga puno, pagpapatawa sa iba, o kaya'y nagsisilbing tagamasid lamang sa mga gawain ni Kalabaw. Ang mga paalala ni Kalabaw sa kanya ay nauurong. At bagamat madalas nilang nakakasama ang isa't isa sa bukirin, walang makitang seryosong pagtulong mula kay Unggoy. Bakit nga ba hindi ko nararamdaman ang tunay na tulong ni Unggoy? Tanong ni Kalabaw sa sarili habang pinapawisan at nagpupunyagi sa mga gawain. Hindi ba't ipinangako niya ang tulong niya? Bakit hindi pa rin siya nagbabago? Sa bawat kislap ng araw, sa bawat pawis na tumutulo mula sa kanyang katawan, nararamdaman ni Kalabaw na ang hirap ng buhay ay mas pinatindi pa ng kanyang magkaibigan. Ang pagkatiwala niya kay Unggoy ay unti-unting nauurong at ito'y nagiging dahilan ng mga tanong na patuloy na sumasagi sa kanyang isipan. Siya ay nanatiling tapat kay Unggoy, hindi iniisip na may mga lihim ang kanyang kaibigan na hindi pa niya natutuklasan. Habang si Kalabaw ay patuloy na nagtatrabaho, nakikita ni Unggoy na sa kabila ng pagiging magaan ang buhay ng mga hayop, si Kalabaw ay patuloy na gumagawa ng mabibigat na trabaho nang walang kapalit. Ang mga kaganapan ay nagbigay kay Unggoy ng pagkakataon na gamitin ang kabaitan at kahinaan ni Kalabaw upang makinabang. Ngunit sa kabila ng kanyang mga plano, naramdaman ni Unggoy na siya ay nagkakaroon ng matinding takot na baka balang araw makita ni Kalabaw ang kanyang tunay na ugali. Isang araw, habang si Kalabaw ay nagsusumikap na magtanim ng mga palay sa isang bagong bukirin, lumapit si Unggoy na may kasamang palusot. "Kalabaw," aniya, "ang init ng araw. Hindi ba't magpahinga ka muna? Kailangan mo ring magpahinga upang makapag-empake ng lakas. Ako na ang bahala sa mga huling bahagi ng trabaho." Ngunit hindi na matitinag si Kalabaw. "Unggoy," sagot ni Kalabaw, "alam mo bang hindi ako komportable sa paraan ng pagtulong mo sa akin? Tila ba ang mga alok mong tulong ay hindi makatotohanan at palagi ko na lang kayong nakikita na hindi tumutulong sa mabibigat na gawain." Ang tono ng kanyang boses ay naglalaman ng tindi ng pagdududa at ang mga mata ni Kalabaw ay puno ng kalungkutan. Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Unggoy na parang may nagbago. Ang kanyang mga paanyaya ng tulong ay hindi na nakakaakit kay Kalabaw. Ang kahinaan ni Kalabaw sa kanyang kabutihan at pagtulong ay tila natutuklasan na ng kanyang kaibigan. At naramdaman ni Unggoy na darating ang araw na maiiwasan siya. Ngunit sa kabila ng kanyang mga pagdududa, patuloy na nagmamatigas si Kalabaw. Siya'y masyadong mabait at matiyaga, kaya't hindi pa rin niya kayang magtangkang makipagtalo kay Unggoy. "Siguro ako na lang ang dapat magtulungan,"
kay Unggoy, sabi ni Kalabaw sa sarili. Mahalaga ang pagkakaibigan at kahit na may mga pagkakataong nararamdaman ko na hindi siya matapat, maaari ko siyang tulungan. Maaaring ang dahilan ng kanyang pagkukulang ay hindi ko pa naipaliwanag ng maayos. Bagamat nararamdaman ang malalim na sugat sa kanyang puso, nagpasyang magpatuloy si Kalabaw sa pagtulong kay Unggoy. Patuloy niyang iniiwasan ang mga tanong tungkol sa hindi matutulungang kaibigan at umaasa na balang araw magbabago si Unggoy at magiging totoo sa kanilang pagkakaibigan. Ngunit hindi siya sigurado kung paano ito mangyayari. Hindi maiiwasan ni Kalabaw na magtaka kung hanggang kailan siya maghihintay at magsasakripisyo para sa isang kaibigan na hindi tunay na makikinig sa kanyang pangangailangan. Ang mga araw ay patuloy na lumilipas at habang patuloy si Kalabaw sa maghapon-haping pagsusumikap, si Unggoy ay nagsisimula ng mawalan ng pasensya sa kanyang sarili. Nahulog na siya sa maling landas at nagsimulang makaramdam ng bigat mula sa kanyang mga ginagawa. Alam niyang balang araw ay darating ang araw ng kanyang pagwawakas at baka mawalan siya ng pinakamahalagang bagay na mayroon siyang pagkakaibigan nila ni Kalabaw. Habang patuloy na nagsusumikap si Kalabaw sa kanyang mga gawain sa bukirin, nagsimulang magbago ang pananaw ni Unggoy. Ang kanyang mga plano na makaiwas sa may hirap na gawain at magpahinga habang ang iba ay nagtatrabaho ay tila nagiging malina sa kanyang isipan. Ang mga araw na hindi siya nakatulong at puro laro na lang ang inaatupag ay nagsimulang magdulot ng matinding pagkakasala. Sa kabila ng kanyang mga maling gawain, si Unggoy ay nahulog na sa isang sitwasyon na mahirap na niyang takasan. Habang pinagmamasdan si Kalabaw na abala sa paghuhukay at pagtatanim, nararamdaman ni Unggoy na hindi na siya makakatagal ng ganito. Ang mga kasinungalingang sinabi niya kay Kalabaw ay nagsimulang magbunga ng bigat sa kanyang konsensya. Kung noon ay siya lamang ang patuloy na makikinabang sa mga alok ni Kalabaw, ngayon ay nagsimulang magduda si Unggoy sa sarili. Hindi ko na yata kaya ito, ang sabi niya sa sarili. Dapat ko nang itigil ang pagpapanggap. Ngunit hindi agad nagpasya si Unggoy na magbago. Bagkus, ipinagpatuloy pa rin niya ang pagpapanggap na siya ay nagtratrabaho habang ang mga gawain ay patuloy na umaasa kay Kalabaw. Nang makalipas ang ilang linggo, si Unggoy ay nagdesisyon na magkaroon ng isa pang pagkakataon upang ipakita kay Kalabaw na kaya niyang magtulungan. Alam niyang si Kalabaw ay may kabutihan at hindi madaling magtangi, kaya't muli niyang inisip ang isang plano. Isang hapon, habang si Kalabaw ay nagtatrabaho sa harap ng isang malawak na bukirin, dumaan si Unggoy at nagpanggap na mag-aalok ng tulong. Kalabaw, ako na lang ang magbubungkal ng ibang bahagi ng bukirin at ikaw na lang ang mag-aalaga ng mga tanim, sabi ni Unggoy nang may kasamang magaan ng ngiti. Mabilis lang ako magtrabaho at siguradong matutulungan kita.
Ang tono ng kanyang boses ay puno ng pagnanasa at pagkukunwari. Ngunit ang kanyang mata ay may pag-aalinlangan na hindi kayang itago. Napansin ni Kalabaw ang pag-aalok ni Unggoy at sa kabila ng kanyang mga nararamdamang pagdududa, hindi pa rin siya nakatanggi. Sige, Unggoy, magtulungan tayo. Salamat sa alok mo. Malaking tulong na matulungan mo ako. Sagot ni Kalabaw, kahit na may mga tanong pa rin sa kanyang isipan. Ang kabutihang loob ni Kalabaw ay patuloy pa rin, ngunit nararamdaman niyang may kakaiba sa mga kilos ni Unggoy. Alam niyang hindi ito katulad ng dati. Habang nagsimula si Unggoy sa isang maliit na bahagi ng bukirin, nagpatuloy si Kalabaw sa malalaking gawain. Pinipilit pa rin niyang magtulungan, ngunit sa mga sandaling ito, natutunan na niyang mag-ingat. Nagsimula na niyang obserbahan ang bawat galaw ni Unggoy. Si Unggoy ay hindi nagmamadali at madalas siyang magpahinga habang nagtatrabaho si Kalabaw. Tinutulungan siya ni Unggoy sa mga gawain, pero sa mga huling bahagi ng trabaho lamang. Ang iba pang mabibigat na gawain ay muling napunta kay Kalabaw na walang magawa kundi tanggapin ito. Habang nagtatrabaho, si Kalabaw ay nagsimulang mag-isip ng mga tanong. Bakit kaya hindi pa rin tumutulong si Unggoy sa mga malalaking gawain? Bakit palagi na lang siyang nagpapanggap na tumutulong, pero ang mga gawaing mahihirap ay iniiwasan? Ang mga tanong na ito ay patuloy na pumapasok sa isipan ni Kalabaw. Ngunit hindi pa rin niya kayang magtangkang makipagtalo kay Unggoy. Ang kabutihang loob ni Kalabaw ay nagsimula ng mapagod at magtampo, ngunit wala siyang magawa kundi ipagpatuloy ang pagtulong sa kaibigan. Sa mga susunod na araw, si Kalabaw ay nagdesisyon na hindi na magtulungan ng hindi tapat. Hindi ko na yata kaya ang ganito, ang sabi ni Kalabaw sa kanyang sarili. Bakit ako magtutulungan sa isang kaibigan na hindi rin nagsusumikap at hindi tapat sa akin? Si Kalabaw ay nagsimulang mag-isip ng malalim na solusyon. Gusto niyang maging matapat kay Unggoy, ngunit ayaw niyang magpataw ng galit at hindi niya alam kung paano sasabihin ang kanyang nararamdaman. Ang mga susunod na araw ay puno ng mga alalahanin at kalituhan para kay Kalabaw. Nararamdaman niyang siya ay nasasaktan sa hindi pagkakaroon ng pagkakapantay-pantay sa kanilang pagkakaibigan, habang si Unggoy ay patuloy na nagpapanggap at hindi natutulungan si Kalabaw. Si Kalabaw naman ay patuloy na nagsusumikap upang matugunan ang mga pangangailangan ng bukirin. Sa kabila ng lahat ng ito, isang araw, dumaan si Unggoy na may masayang ngiti at nagsabi, "Kalabaw, may bagong plano ako. Sigurado akong mas madali at mabilis ang ating trabaho kung magtutulungan tayo ng buo. Pwede ba tayong magtulungan sa susunod na proyekto?" Si Kalabaw, na puno ng kalungkutan at pagkabigo, ay tumingin kay Unggoy at nagpasya na magsalita. "Unggoy," sabi ni Kalabaw ng may kabigatan, "ang mga alok mong tulong ay magaan lamang sa simula, ngunit hindi mo rin tinutupad. Ang mga pangako mo ay nauurong. Pwede ko sana tanggapin ito dati, pero ngayon
Hindi ko na kaya. Hindi ko na kayang magtulungan sa isang kaibigang hindi tapat. Si Unggoy ay nagulat sa mga salitang biniktiwan ni Kalabaw. Hindi siya handa na marinig ito, ngunit naramdaman niyang nagsimula nang magbago ang lahat. Ang kabutihang loob ni Kalabaw ay naubos na at hindi na niya kayang magpataw ng mga kasinungalingan o pagpapanggap. Si Kalabaw ay nagdesisyon na hindi na siya magtutulungan kay Unggoy kung hindi ito magpapakita ng tunay na malasakit at katapatan. Nang masabi ni Kalabaw ang kanyang saloobin kay Unggoy, isang matinding katahimikan ang bumalot sa kanilang paligid. Walang nagsalita sa loob ng ilang sandali at ang tanging tunog na naririnig ay ang hangin na humahaplos sa mga dahon ng mga puno at ang tunog ng mga hayop sa kagubatan. Si Kalabaw, na puno ng hinagpis at kalungkutan, ay hindi na nagtakip pa sa nararamdaman. Naramdaman niyang ang mga tao ng pagtulong kay Unggoy ay nauurong na at tila nauubos ang kanyang lakas. Hindi ko na yata kaya ang ganitong pagkakaibigan, ang sabi ni Kalabaw sa sarili habang pinagmamasdan ang mga mata ni Unggoy na nagtatago ng mga alalahanin. Hindi ko na kayang magsakripisyo para sa isang kaibigan na hindi rin nagsusumikap at hindi tapat sa akin. Minsan, parang ako na lang ang nagsusumikap. Si Unggoy, na dati maligaya at puno ng katusuhan, ay ngayon ay nakatayo ng tahimik at nagsimulang mag-isip. Hindi niya inaasahan na darating ang araw na magsasabi si Kalabaw ng mga ganitong salita. Hindi rin niya inaasahan na makita siyang ganito kalungkot. Sa mga oras na ito, nagsimula siyang magduda sa kanyang sarili. Bakit ko nga ba ipinagkakait ang aking tulong? Tanong niya sa sarili. Bakit ako naging tamad at palaging nagpapaasa kay Kalabaw? Ano ang magiging epekto nito sa aming pagkakaibigan? Nag-uumapaw sa kanyang isipan ang mga tanong na ito. Ngunit hindi pa rin niya alam kung paano ito haharapin. Nais niyang magbago, ngunit natatakot siyang baka hindi na siya kayang tanggapin ni Kalabaw. Si Unggoy, bagamat matalino at mabilis, ay hindi pa rin nakapaghanda ng mga saloobin para kay Kalabaw. Alam niyang may nasaktan na siya at baka hindi na maibalik ang pagkakaibigan nila. Dahil dito, nagdesisyon si Kalabaw na subukan pa ring magtulungan si Unggoy. Hindi siya nagmamadaling tapusin ang kanilang pagkakaibigan. Sa kabila ng lahat ng nangyari, nagdesisyon si Kalabaw na ipakita pa rin ang kabutihang loob na mayroon siya. Siguro nga, hindi ko dapat ganap na talikuran si Unggoy, ang sabi ni Kalabaw sa sarili. May pagkakataon pa siguro para magbago siya. Isang araw, habang nagtatrabaho si Kalabaw sa bukirin, dumaan si Unggoy at naglakad patungo kay Kalabaw. Kalabaw, ang sabi ni Unggoy, nauunawaan ko na ang mga sinabi mo. Gusto ko sanang magbago. Gusto kong tumulong at patunayan sa iyo na kaya ko ring magtrabaho. Pwede ba tayong magtulungan ng buo? Si Kalabaw, na bahagyang naguguluhan at may kabuntot na pagdududa, ay tumingin kay Unggoy. Ang kanyang mga mata
ay naglalaman ng paghihirap at pag-aalala. Unggoy, matagal ko nang inaasahan ang ganitong alok mula sa iyo. Matagal ko nang iniisip kung bakit hindi mo tinutupad ang mga pangako mong tutulungan ako. Hindi ba't mas mabuti pa kung magsimula tayo ng mas tapat na pagtutulungan? Ngumiti si Unggoy ng malungkot. Alam ko na hindi ko nasunod ang mga pangako ko, Kalabaw. Sa totoo lang, nahihirapan akong magtrabaho tulad ng ginagawa mo. Pero gusto ko na ring baguhin ang lahat ng ito. Ayokong mawalan ng kaibigan. Sa mga salitang ito, nagsimulang magbago ang pananaw ni Kalabaw. Sa kabila ng lahat ng pagsubok na pinagdadaanan nila, ipinakita ni Unggoy ang kanyang pangako na magtulungan ng buo. Hindi na si Unggoy ang palaging nagpapanggap na tumutulong, kundi nagsimula na siyang magsikap at magtrabaho. Bagamat hindi pa ito kasing sipag ni Kalabaw, ang mga unang hakbang na ginawa ni Unggoy ay nagpapakita ng magandang pagbabago. Habang nagtatrabaho sila, nagsimulang makita ni Kalabaw na unti-unting nagiging mas responsable si Unggoy. Hindi na siya nagtatago sa likod ng mga pangako. Siya ay nagsimulang magsikap at ipakita ang kanyang malasakit sa mga gawain. Ang hirap pala ng magtrabaho ng mag-isa, sabi ni Unggoy habang binubungkal ang lupa. Parang mas magaan kapag magkasama tayo. Si Kalabaw ay natuwa sa mga pagbabago kay Unggoy. Mabuti naman at nagbago ka, Unggoy. Napansin ko na nagsimula ka ng magtrabaho ng buo. Salamat sa pagtulong sa mga gawain. Habang ang araw ay dumaan, nagpatuloy ang kanilang pagtutulungan. Si Kalabaw ay hindi na nagdududa pa kay Unggoy. Sa kabila ng mga nakaraan, si Kalabaw ay nakitang nagiging tapat na si Unggoy sa kanilang pagkakaibigan. Si Unggoy naman ay nagsimulang magsikap at nagsuri sa kanyang mga pagkakamali. Napagtanto niyang hindi sapat ang magpatawa at magpahinga. Kailangan din niyang maging responsable sa mga bagay na iniiwasan niya. Ang mga araw ng kanilang pagtutulungan ay nagsimulang magbunga. Hindi na parang magkaiba ang kanilang mga pag-uugali. Si Kalabaw ay naging masaya dahil nakita niyang nagsimulang magbago si Unggoy. Si Unggoy naman ay nagsimulang magtakda ng mga layunin para sa sarili niya. Alam niyang hindi pa siya perpekto, ngunit nagsimula siyang magtiwala kay Kalabaw na hindi siya iiwan. Nang magsimula ng magbago si Unggoy, unti-unti ring nabawi ni Kalabaw ang tiwala na nawala sa kanilang pagkakaibigan. Habang nagtatrabaho silang magkasama, nagsimula niyang mapansin ang mga maliit na hakbang na ginagawa ni Unggoy upang maging tapat at masipag. Nagpapakita na siya ng malasakit at hindi na siya nagtatago sa mga may hirap na gawain. Sa bawat araw na lumilipas, nararamdaman ni Kalabaw na mas nagiging magaan ang kanilang samahan. Isang araw, pagkatapos ng isang mahabang araw ng pagtatrabaho sa bukirin, si Kalabaw ay nagdesisyon na huminto saglit at magpahinga sa ilalim ng isang malaking puno. Ang araw ay malapit ng lumubog at ang mga ulap
ay nagsisimulang magkulay kahel. Pinagmamasdan ni Kalabaw ang tanawin at sa kabila ng pagod, siya ay nararamdaman ng kaunting katahimikan at kasiyahan. Kasama si Unggoy, patuloy nilang tinatapos ang mga gawain na dapat nilang tapusin. Ngunit ngayon, mas magaan na ang kanilang mga pakiramdam. Kalabaw, salamat at pinatagal mo pa ang pagtutulungan natin. Ani Unggoy, habang binabaybay ang isang daan patungo sa isang puno. Alam kong hindi ko pa nasusuklian ang kabutihan mo, pero umaasa akong magtutulungan tayo ng magpakailanman. Ang mga salitang ito ay nagbigay kay Kalabaw ng bagong pananaw sa kanilang pagkakaibigan. Alam niyang hindi pa perpekto si Unggoy at may mga pagkukulang pa siya. Ngunit ang mga pagbabagong ipinakita nito ay nagsimula ng magbunga ng maganda. Ang patuloy nilang pagtutulungan ay nagsisilbing patunay na mayroong mga pagkakataon sa buhay na ang mga pagkamali at pagkukulang ay maaaring mapatawad at maayos basta't may malasakit at nagsusumikap na magbago. Walang anuman Unggoy, sagot ni Kalabaw na may ngiti sa labi. Kahit na minsan ay naduduwag ako at nagdududa, natutunan ko na sa huli. Mahalaga ang magtulungan at magbigay ng pagkakataon sa isa't isa na magbago. Habang patuloy nilang tinatapos ang mga gawain, hindi na naging mabigat ang mga hakbang ni Kalabaw. Bagamat siya ay malakas at masipag, napansin niyang ang pagkakaroon ng isang katuwang sa trabaho ay nagbigay ng kaluwagan sa kanyang mga pangarap. Ang mga gawain na madalas niyang nagagawa ng mag-isa ay naging mas madali at mas magaan kapag silang dalawa na lang ang nagtutulungan. Ang mga pawis na tumutulo mula sa kanyang katawan ay hindi na masakit at sa halip naramdaman niyang mas buo ang kanilang pagkakaibigan. Habang ang araw ay patuloy na bumababa, pinili nilang magpahinga sa ilalim ng puno, sabay tinanaw ang malawak na tanawin ng kagubatan. Hindi na nagmamadali si Kalabaw sa mga susunod na araw. Alam niyang ang buhay sa bukirin ay hindi palaging madali, ngunit natutunan niyang tanggapin na ang pagtutulungan ay mahalaga hindi lamang sa paggawa, kundi pati na rin sa pagpapatibay ng kanilang relasyon bilang magkaibigan. Sa tingin ko, simula ni Kalabaw, mas madali ang lahat kapag magkasama tayong nagtutulungan. Hindi na kailangang mag-isa sa mga mahihirap na gawain. Kasama kita sa lahat ng ito, Unggoy. Si Unggoy na nakatingin kay Kalabaw ay ngumiti. Salamat Kalabaw, sabi niya ng taimtim. Nagpapasalamat ako sa iyo dahil tinulungan mo akong magbago at magsimulang magtrabaho ng tapat. Alam ko na mahirap iyon para sa iyo at sana ay magpatuloy tayo sa ganitong landas. Walang anuman Unggoy, sa mga pagkakamali mo at sa lahat ng pagsubok na naranasan natin. Natutunan ko na kahit paano ang mga pagkakaibigan ay hindi palaging perpekto, pero sa pagtutulungan maaaring mapagtibay ang ating relasyon at magpatuloy sa paggawa ng tama.
Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, nagsimulang maglakad si Kalabaw at Unggoy pabalik sa kanilang tirahan. Ang gabi ay dumapo na sa kagubatan at ang mga bituin ay nagsimulang magningning sa kalangitan. Nais nilang tapusin ang araw na may magandang alaala, ang mga hakbang na nagdala sa kanila mula sa mga pagkakamali tungo sa bagong simula. Sa mga sumunod na linggo, patuloy nilang tinutulungan ang isa't isa. Si Kalabaw na nagkaroon ng bagong pananaw sa pagtutulungan ay nagpatuloy sa pagiging matiyaga, ngunit ngayon ay kasama si Unggoy na nagsimulang magbago. Si Unggoy naman ay nagsikap na magpatuloy sa pagiging responsable at nagsumikap na tapusin ang mga gawain. Anuman ang hirap, ang kanilang pagkakaibigan ay muling nabuo sa pamamagitan ng tunay na malasakit at pagtutulungan. Habang tinatapos nila ang kanilang mga gawain, si Kalabaw ay hindi na nagdududa kay Unggoy. Sa kabila ng mga pagsubok at kalituhan, ang kanilang pagkakaibigan ay nagsimulang magbunga ng magagandang resulta. Si Kalabaw ay natutunan na ang bawat kaibigan ay may kanya-kanyang paglalakbay at pagkakataon para magbago. Gayun din, natutunan ni Unggoy na hindi sapat na magpatawa at magpahinga, kundi kailangan ding magtrabaho at magbigay ng halaga sa relasyon at pagkakaibigan. Sa mga araw na nagdaan, nagpatuloy ang kanilang pagtutulungan at nagbunga ng isang mas malalim na pagkakaibigan. Nalaman nilang ang pagtutulungan ay hindi lamang para sa mga gawain sa bukirin, kundi para rin sa mga pagsubok at hamon ng buhay. Matapos ang ilang linggong magkasamang pagtatrabaho at pagtutulungan, nagsimulang magsanib ang magkaibang damdamin sa puso ni Kalabaw. Ang kabutihang loob niya kay Unggoy ay nagsimula ng magdulot ng hindi inaasahang kaligayahan. Ngunit sa kabila nito, hindi niya maiwasang magduda. Nais niyang maging buo ang kanilang pagkakaibigan. Ngunit may isang bahagi sa kanyang puso na nagsasabing may hindi pa rin siya nakikita, na may ilang bagay na hindi pa ganap na malinaw kay Unggoy. Alam ni Kalabaw na natututo si Unggoy, ngunit hindi pa rin niya maiwasang magtaka kung tunay na nagsisikay si Unggoy sa lahat ng aspeto ng kanilang trabaho at relasyon. Isang araw, habang nagsasagawa sila ng isang mahirap na gawain sa bukirin, kung saan ang mga puno ay kailangang putulin upang magbigay daan sa isang bagong taniman, naramdaman ni Kalabaw ang bigat ng kanyang katawan. Habang nagtatrabaho, nagsimula siyang mag-isip tungkol sa mga nakaraang linggo. Siguro ay matagal nang nagsimulang magbago si Unggoy, ang sabi ni Kalabaw sa sarili. Pero may mga pagkakataon na parang hindi ko pa rin lubos na nakikita kung gaano siya katapat. Habang si Kalabaw ay nagbubungkal ng lupa at naghahanda sa pagputol ng mga puno, si Unggoy ay nasa malapit na lugar. Tinitingnan ang mga puno at sinasabi na may ilan pang mas madali at mas mabilis na paraan upang tapusin ang gawain. Kalabaw,
Bakit hindi mo na lang ipagpatuloy ang paghuhukay ng lupa? Ako na lang ang magpupunla sa mga buto at magtatanim. Sabi ni Unggoy habang ipinapakita ang kanyang mga plano para sa mas mabilis na paraan ng pagtatrabaho. Si Kalabaw, na may mga alalahanin sa kanyang isip, ay hindi agad tumugon. Napansin niyang tuwing may mga mahihirap na gawain na tulad ng pagputol ng mga puno o pagbubungkal ng lupa, palaging si Unggoy ang nag-aalok na siya na lamang ang magsasagawa ng mga mas magaan at mas madaling gawain. Habang ang trabaho ay patuloy na tumataas sa mga mabibigat na bahagi ng bukirin, si Unggoy ay naging mas maligaya at madalas ay hindi tumutulong sa mga kasunod na gawain na kinakailangan ng pagkakapagod. Bakit kaya siya palaging umiiwas sa mga mas mabigat na gawain? Tanong ni Kalabaw sa sarili. Alam ko na medyo nagbago na siya, ngunit may mga pagkakataon pa ring hindi siya tumutulong ng buo. Ang mga pagdududa ni Kalabaw ay naging mas malalim nang minsang makita niya si Unggoy na kumakalat ng mga buto sa isang lugar sa bukirin. Habang ang ibang hayop sa kagubatan ay nagtatrabaho ng sabay-sabay at nagsusumikap upang tapusin ang mga gawain, si Unggoy ay tila nagmamadali sa pag-iwas sa mas mahihirap na aspeto ng trabaho. Hindi na itago ni Kalabaw ang nararamdaman niyang kalungkutan. Siya ay natutong magtiwala kay Unggoy, ngunit sa kabila ng lahat ng mga pagbabago at mga pangako, napansin niya na may mga pagkakataon pa rin na si Unggoy ay hindi nagsusumikap ng buo. Dahil dito, nagdesisyon si Kalabaw na tanungin si Unggoy tungkol sa kanyang mga nararamdaman. Unggoy, sabi ni Kalabaw nang may kalmado ngunit may halong tensyon sa kanyang tinig. Bakit parang may mga pagkakataon na umiiwas ka sa mga gawain na mas mahirap? Kanina, nang magtanim tayo, ikaw na lang ang tumutok sa mga maliliit na buto at ako naman ang gumagawa ng mabigat na bahagi ng bukirin. Alam ko na nagsusumikap ka, ngunit parang may hindi pa rin ako nakikita. Si Unggoy, na medyo nahulog sa sitwasyon, ay nag-isip ng sagot. Minsan, ang kanyang pakiramdam ng pagkatalo ay nagbigay sa kanya ng takot na baka mawala na ang tiwala ni Kalabaw sa kanya. Hindi siya sanay na magsabi ng totoo at hindi niya alam kung paano sasabihin kay Kalabaw ang mga bagay na hindi pa niya kayang tanggapin. Kalabaw, sagot ni Unggoy, naiintindihan ko kung bakit ka nagdududa. Hindi ko naman sinasadya, pero may mga pagkakataon na hindi ko kayang gawin ang lahat ng trabaho. Hindi ko pa natutunan kung paano maging kasing sipag mo. Si Kalabaw ay nag-isip at nagpasya na magsalita ng tapat. Unggoy, sabi niya, mahalaga sa akin ang pagkakaibigan natin, kaya't gusto ko sanang maging tapat tayo sa isa't isa. Alam ko na may mga pagkakataon na gusto mong magpahinga at naiintindihan ko iyon. Pero may mga pagkakataon din na kailangan nating maging tapat sa ating mga tungkulin. Hindi ko kayang gawin lahat ng trabaho mag-isa. Hindi ko rin kayang laging magsakripisyo para sa isang kaibigan na hindi rin nagsusumikap. Hindi ko kaya yon. Si Unggoy
ay napatagilid at napabuntong hininga. Alam niyang may mga pagkakataon na hindi siya naging tapat kay Kalabaw. Nakita niyang malaki ang tiwala na ibinigay ni Kalabaw sa kanya. Ngunit sa mga pagkakataong iyon, siya ay nahulog sa maling paraan. "Pasensya na, Kalabaw," ang sabi ni Unggoy. "Hindi ko nais na magsanhi ng pagkabigo. Hindi ko rin kayang makita na mawala ang tiwala mo sa akin." Nagtagal ang katahimikan sa pagitan nila. Si Kalabaw, na may malalim na pag-unawa, ay hindi nagmadaling magalit. Tumingin siya kay Unggoy at nakaramdam ng pagkaawa. Nais niyang magpatuloy na magsikap at magtulungan. Ngunit alam niyang kailangan nilang mag-usap ng buo. "Unggoy," sabi ni Kalabaw ng mahinahon, "hindi pa huli ang lahat. May pagkakataon pa tayong magtulungan at magbago. Hindi ko kayang mag-isa at sana ay matutunan mo rin kung gaano kahalaga ang pagkakapantay-pantay sa lahat ng bagay." Si Unggoy ay nagngiti na may kasamang kaunting kalungkutan. "Salamat, Kalabaw," ang kanyang sagot. "Matututo ako. Sisikapin kong maging mas responsable at mas seryoso sa mga gawain natin." Matapos ang kanilang matagal na pag-uusap, nagsimula si Kalabaw at si Unggoy na muling magtrabaho ng magkasama. Ang mga linggo ng pagtutulungan ay patuloy na bumangon mula sa kanilang mga pagkakamali. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, nagsimula na ring magsanib ang malalalim na kaisipan ni Kalabaw. Sa mga nagdaang araw, naiisip niyang kailangan niyang magsabi ng mga bagay na hindi na kayang itago ng kanyang puso. Napagtanto ni Kalabaw na may mga bagay na hindi na pwedeng ipagpatawad. Bagamat nais niyang magpatuloy na maging mabuti, hindi na pwedeng magpatuloy ang kanilang relasyon kung hindi rin ito tapat. Ang masalimuot na bagay na ito ay nagsimula ng sumagi sa isipan ni Kalabaw ng isang araw matapos ang isang mabigat na gawain sa bukirin. Habang ang araw ay malapit ng lumubog at ang mga huling sinag ng araw ay nagpapakita ng kulay kahel sa kalangitan, si Kalabaw ay tumigil sa trabaho at pinagmamasdan si Unggoy na abala pa rin sa paghukay ng mga tanim. Si Unggoy, kahit na nagsimulang magbago at magsikap, ay madalas pa ring maghanap ng pagkakataon upang iwasan ang mga mas mabibigat na gawain. Bagamat hindi na niya tinatangkilik ang mga maling gawain gaya ng dati, ang patuloy niyang pagpapakita ng kawalan ng malasakit ay nagsimula ng magdulot ng mga alalahanin kay Kalabaw. Tumingin si Kalabaw kay Unggoy at nagpasya na magsalita. "Unggoy, may kailangan tayong pag-usapan." Simula ni Kalabaw, ang boses ay puno ng kalungkutan at kalinawan. "Napansin ko na kahit na nagsimula kang magbago, may mga bagay na hindi mo pa rin tinutulungan ng buo. Hindi ko na kayang patagilid na magtulungan lang tayo. Nais ko sana ay magtulungan tayo ng tapat at pantay-pantay." Si Unggoy, na narinig ang mga salitang iyon, ay nagbigay ng isang mahaba at malungkot na tingin kay Kalabaw. Hindi siya sanay na marinig ang ganitong mga salita mula kay Kalabaw, at hindi rin siya handa na marinig na may mga alalahanin na namumuo
sa kanilang pagkakaibigan. Sa kabila ng lahat ng kaniyang pinagmulan, si Unggoy ay nagsimulang mag-isip na baka nga hindi pa siya handa sa tunay na halaga ng pagtutulungan. Sa mga sandaling iyon, nagbalik sa kanyang alaala ang mga pagsubok na dulot ng kanyang pagpapanggap at ang lahat ng mga pagkakataon na nakatakas siya sa mga mabibigat na gawain. Kalabaw, ang wika ni Unggoy ng mahina. Naiintindihan ko kung bakit ka nagsasalita ng ganito. Alam ko na hindi ko pa nasusuklian ang mga sakripisyo mo at hindi ko rin natutunan kung paano magtulungan ng buo. Gusto ko sanang magbago. Ngunit may mga pagkakataon pa rin ako'y natatakot. Natatakot akong baka hindi ko matupad ang mga pangako ko. Natatakot akong baka hindi ko kayang magbago ng buo. Si Kalabaw ay tahimik na nakikinig. Naramdaman niya ang pagkabigo ni Unggoy, ngunit alam niyang hindi na kayang magpatuloy ang kanilang pagkakaibigan kung walang pagkakapantay-pantay at tunay na pag-unawa. Unggoy, naiintindihan ko ang mga nararamdaman mo, sabi ni Kalabaw ng may kalmado. Alam ko na hindi madaling magbago at naiintindihan ko rin na may mga takot ka. Pero hindi ko na kayang magpatuloy ang pagkakaibigan natin kung hindi mo pa rin matututunan ang magtulungan ng tapat. Si Unggoy ay napatigil sa mga salitang iyon. Hindi niya alam kung paano itutuloy ang kanilang usapan. Alam niyang may mga pagkukulang siya sa kanilang relasyon, ngunit natatakot siya na baka mahirapan pa siya sa mga hinaharap na pagsubok. Bagamat nagsikap siya na magbago, natutunan niyang hindi sapat na magpatawa at magpahinga sa tabi ng mga mahihirap na gawain. Hindi sapat na magbigay ng alok ng tulong kung hindi ito tapat. Siguro nga, Kalabaw, hindi pa ako handa sa lahat ng ito, ang sagot ni Unggoy na may halong kalungkutan. Marami pa akong mga bagay na kailangang matutunan. Marami pa akong mga takot na hindi ko pa kayang harapin. Si Kalabaw na nararamdaman ang bigat ng mga salitang binitiwan ni Unggoy ay tahimik na nag-isip. Alam niyang hindi magiging madali para kay Unggoy na tanggapin ang mga pagkukulang at mga takot niya. Ngunit sa pagkakataong iyon, kailangan niyang magsabi ng katotohanan. Ang pagkakaibigan ay hindi palaging madali, Unggoy. Mahalaga sa akin ang magtulungan, ngunit hindi ko kayang magpatuloy sa isang relasyon na hindi tapat. Tumagilid si Unggoy at nagsimulang maglakad palayo. Si Kalabaw, na hindi sanay na mawalan ng kaibigan, ay nagbigay ng isang malungkot na ngiti. Hindi na siya nagmadali pang sundan si Unggoy. Alam niyang kailangan nilang pareho ng espasyo at oras upang mag-isip at magbago. Sa mga sandaling iyon, natutunan ni Kalabaw na hindi lahat ng pagkakaibigan ay nagtatagal. Hindi palaging ang pagtutulungan ay magkakaroon ng magandang bunga, lalo na kung walang tapat na pag-unawa at respeto. Si Kalabaw ay nagpatuloy sa kanyang trabaho sa bukirin, ngunit sa mga sandaling iyon, siya ay nakaramdam ng isang uri ng kaluwagan. Nalaman niyang sa huli, hindi niya kailangan magpatawad o magpatuloy sa isang relasyon
na hindi na umaayon sa kanyang mga prinsipyo. Kailangan niyang matutunan kung paano maging tapat hindi lamang sa ibang tao, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Nang magpatuloy si Kalabaw sa kanyang araw-araw na gawain, ang mga sandali ng katahimikan ay nagbigay daan sa mga bagong pagninilay. Natutunan ni Kalabaw ang isang mahalagang aral. Hindi lahat ng pagkakaibigan ay magtatagal at hindi lahat ng relasyon ay makakamtan sa pamamagitan ng mga sakripisyo lamang. Sa mga huling linggo ng kanilang pagtutulungan, si Kalabaw ay natutong pahalagahan hindi lamang ang mga magagandang aspeto ng buhay, kundi pati na rin ang mga mahihirap na bahagi ng pagkakaibigan. Hindi laging madali ang magtulungan at hindi laging maiiwasan ang mga pagkakamali. Ngunit ang tunay na lakas ng pagkakaibigan ay nakasalalay sa parehong respeto at malasakit. Habang patuloy na nagtatrabaho sa bukirin, napansin ni Kalabaw na ang kanyang mga hakbang ay naging mas magaan. Ang mga araw na siya ay nag-iisa sa mga gawain ay tila hindi na kasing bigat ng dati. Hindi na siya nagmamadaling tapusin ang trabaho at hindi na siya nagmamadali pang tapusin ang lahat ng mga gawain ng mag-isa. Natutunan niyang magpatawad at magbigay ng pagkakataon sa sarili upang maging masaya kahit walang kasamahan. Natutunan niyang tanggapin ang mga bagay na hindi niya kayang baguhin at ang mga bagay na wala na sa kanyang kontrol. Isang araw, habang nag-aalaga siya ng mga tanim sa bukirin, nakarinig siya ng mga yapak mula sa malayo. Nang lumingon siya, nakita niyang si Unggoy ay papalapit. Ang mga mata ni Unggoy ay puno ng kababaan ng loob at kahihiyan. Lumapit siya kay Kalabaw na may magaan na ngiti, ngunit hindi na siya nagsalita agad. Alam niyang ang mga salitang binitiwan niya kay Kalabaw ay hindi sapat upang mapawi ang mga pagkakamali at mga pagkukulang na nagdaan. Kalabaw, ang nagsimula si Unggoy. Alam ko na hindi ko nasunod ang mga pangako ko at namiss ko ang lahat ng mga pagkakataon na dapat sana ay nagtulungan tayo ng buo. Hindi ko kayang ipaliwanag kung bakit ako ganun noon, pero natutunan ko na ngayon ang kahalagahan ng pagtutulungan at ng pagiging tapat. Si Kalabaw ay nag-isip sandali at pagkatapos ng ilang segundo ng katahimikan, ngumiti siya ng malumanay. Alam mo, Unggoy, sagot ni Kalabaw, wala akong galit sa iyo. Natutunan ko na hindi lahat ng pagkakaibigan ay madali at hindi lahat ng tao ay mabilis magbago. Pero natutunan ko rin na ang bawat isa sa atin ay may sariling paraan ng pagbabago. Ang mahalaga, nagsimula ka ng magbago. Si Unggoy ay tumingin kay Kalabaw na may matamis na ngiti. Salamat, Kalabaw. Ang mga salitang iyon ay mahalaga sa akin. Alam ko na hindi pa tayo perpekto, pero sana magpatuloy tayo sa pagtutulungan at magtulungan sa mga darating na araw. Nagpatuloy sila sa kanilang mga gawain at si Kalabaw ay muling nakaramdam ng pag-asa. Ang mga ulap sa kalangitan ay nagsimulang magbukas at ang mga sinag ng araw
ay nagbigay ng liwanag sa kanilang paligid. Ang bukirin ay mas magaan na at ang mga tanim na kanilang itinanim ay nagsimula ng magbigay ng mga bunga. Sa kanilang mga mata, nakikita nila ang mga pagpapahalaga at pagtutulungan na bumangon mula sa mga pagkakamali at pagsubok. Habang nagtatrabaho silang magkasama, natutunan nilang pareho na ang tunay na halaga ng pagkakaibigan ay hindi nakasalalay sa kung gaano kahirap ang isang gawain, kundi kung paano nila tinutulungan at pinapahalagahan ang isa't isa sa kabila ng lahat ng mga pagsubok at pagkukulang. Hindi palaging magiging perpekto ang kanilang relasyon, ngunit natutunan nilang tanggapin ang bawat isa sa kanilang kahinaan at lakas. Si Kalabaw ay natutunan na maging mas bukas sa mga pagbabago at hindi palaging magdalang-dala ng mga nakaraang pagkatalo. Natutunan niyang magpatawad hindi lamang kay Unggoy kundi pati na rin sa kanyang sarili. Si Unggoy naman, bagamat alam niyang hindi pa siya perpekto, ay nagsikap na maging mas responsable at magsikap sa kanilang mga gawain. Nagsimula siyang magtiwala sa sarili at tanggapin na ang tunay na tagumpay ay hindi nasusukat sa mga malalaking hakbang, kundi sa mga maliliit na bagay. Ang pagpapakita ng malasakit, pagtutulungan at pag-unawa. Habang ang araw ay patuloy na tumataas at ang bukirin ay mas nagsisilbing isang simbolo ng kanilang bagong simula, ang pagkakaibigan ni Kalabaw at Unggoy ay nagsimula ng magbago. Hindi na sila ang mga dating kaibigang nagkakaroon ng alitan at hindi pagkakaunawaan. Sa halip, sila ay naging magkaibigan na natutong magtulungan at magsikap ng magkasama. Natutunan nilang ang bawat pagkakaibigan ay isang biyaya at kahit sa kabila ng mga pagsubok, mayroong pagkakataon upang magsimula muli at magbago. Kalabaw, sabi ni Unggoy, sa mga pagkakataong ito, natutunan ko na ang tunay na halaga ng pagkakaibigan. Salamat sa pagtulong at pagpapatawad. Salamat din sa pagiging matapat sa akin. Walang anuman, Unggoy, sagot ni Kalabaw. Sa pagtutulungan at sa mga pagkakamali, natutunan nating magbago at magsimula muli. At sa mga huling sandali ng araw, nagpatuloy sila sa kanilang trabaho magkaibigan na nagsikap at natutong magtulungan ng buo. Ang bukirin ay mas magaan na at sa bawat hakbang nilang ginagawa, natutunan nilang ang tunay na kahulugan ng pagtutulungan at pagkakaibigan ay hindi nakasalalay sa kung gaano kalaki ang magagawa mo, kundi sa kung gaano ka kahanda na magbigay ng iyong oras, lakas at malasakit para sa isa't isa.